Sa paglipas ng mga taon, taglay ang mabuting balita. Ebanghelyo ng Panginoon, ipahayag kanyang salita. Hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayog man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Ang lingap ay ipararating, iba't ibang kaparaanan, sa lupa at sa himpapawid, malapit at malayo man. Hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulong ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayog man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Proclaim His living word. To each corner of the world, far beyond what eyes can see, to all peoples of the earth, through the land, the sky, the sea, Jesus we will proclaim. His steadfast love we will share, till all have heard, till all have good news. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayog man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayog man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines. In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, KR 104.3 T-Way FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig. In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. And Cebu City, up 987 DYFR FM, life-changing. In
and Cagayan de Oro City 103.3. The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City 1197 DXFE AM, the Good News Radio, and also through our online streams and mobile apps. FEBC Philippines. Until all have heard. 1197 DXFE, ang tanging Good News Radio. 1197 DXFE, ang tanging Good News Radio. 1197 DXFE, ang tanging Good News Radio. 1197 DXFE, kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. We're gonna praise His holy name. We're gonna praise His holy name. Lift Him up above the heavens. Praise His holy name. We're gonna praise His holy name. We're gonna praise His holy name. Lift Him up above the heavens. Praise His holy name. Lord, I wanna thank You for everything You've done. Way beyond my wildest hopes and dreams. Gonna lift my hands and sing out loud and praise His wonderful name. I'm gonna praise His holy name. I'm gonna praise Him. I'm gonna I'm gonna lift Him up. Above the heavens, praise His holy name. Lord, I wanna thank You for everything You've done. Way beyond my wildest hopes and dreams. Gonna lift my hands and sing out loud and praise His wonderful name. I'm gonna praise His holy name. I'm gonna praise Him. I'm gonna lift Him up above the heavens. Praise His holy name. Hallelujah, hallelujah. Glory to Almighty God. Hallelujah, hallelujah. Glory to Almighty God. Oh, hallelujah, hallelujah. Glory to Almighty God. Hallelujah, glory to Almighty God. We're gonna praise. Yes, we're gonna praise His wonderful name. Good evening everyone and welcome sa atong programa Takna sa Panalangin. Kini sa gihapon ang inyong higala. Pastor Dan Rebolio makig-uban kaninyo hangtod alas 8 karong gabi. Let us praise His wonderful name, for from the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name shall be praised. Kaya alang kaninyo nga naadiya sa inyong panimalay diri sa atong syudad sa Davao, sa atong mga provinces, the whole Mindanao, Visayas, Luzon. Let us praise His wonderful name. And to all of you who are watching, listening outside the Philippines, asa man ikaw higala karong orasa, yan, uban ko ninyo sulod sa usa ka oras nga kita magadaig na po sa pangalan sa atong Ginoo. Mag-inampuanay o maglinig unanay. Kay mao man ni ang atong buluhaton o maupod ni ang
pinitik sa atong kasing-kasing. Ang samtang nagpaabot na sa pagbalik sa atong Ginoo habang naapay panahon, naapatay kusog. Yan, nindot kaayo nga kita mahimong maglinig unanay or instrumento sa encouragement alang sa mga members sa lawas sa atong Ginoong Hesukristo. Kanatong tanan nga madasigon nga nangalagad sa iya. Yan ang atong prayer nga madasigon yun ta. Luyo sa Pangidaron. Yan, basta kay napatay higayon, higala og napay provision ang Ginoo padayon ta sa atong buluhaton, di ba? Kaya sa atong mga higalang nga naka FB Live na kay Nancy Delgado Laranyo, good evening. And also kay Sundowner, yan, good evening. And kay Esperanza Gurgin, yan ha, good evening. Ug sa tanang katak na, thank you Lord, live takaron, God bless. Bitaw no kay inanan po ni usahay ni rest ning atong physical body, good. Yan kay Ga Ageri, blessed evening to you. And also kay Pastor Edito Andacao, maayong gabi diya sa Upper Kawayan International One-Way Outreach. Ayan, padayon nga mainiton sa pagpangalagad habang may kusog, habang may gininhawa, padayon sa pagpangalagad kay Mylene Bolyok Guardario, maayong gabi. Og sa tanang katak na minaw mi karon diri sa Lupon. Yan, mga higala nato sa Lupon, di pod magpaulahi. So kanyong tanan nga naadya sa inyong nahimutangan, paramdam lang kay para na malipay po ning atong mga higalaan nga oy, ubay-ubay da ita karong gabi nga nag-uban sa atong mga gipang-ampuan. Kung doon na mo'y mga miracles nga naangkon, pwede po pa-share, di ba? Para na moingon tong mga nag-ampo nga thank you Lord kay gitubag na tong among giampuan. Sa di na nato ma-review no tong mga pangalan, pero sige lang. Basta kay mag-ampo na ta, tuuhan lang yun nato nga kauban ta ni ana nga prayer, di ba? Kay Erlinda Alterado Roquero, good evening. And also kay Susan Whale, ayan, good evening. Sa mga nag-celebrate sa inyong birthday, happy birthday sa inyong tanan. Or dili ba kaya inyong wedding anniversary? May the Lord bless you. May your love for each other will grow more stronger, di ba? Kumbaga, padayon ta sa pag-cultivate sa atong relasyon, ingon nga magtiayon og alang pod sa mga lolo og lola, mga elderlies, mga senior na. Nga doon na nagipang bati-bati nga usahay diya sa kabukogan o sa ba mga nerves nato. Ilang anak mangyod na matod pa nila basta kay ang sakyanan daw nag-anam na og kadugay na. Nagkinahanglan na og bag-o nga lubrication nga na po na to ano. Pero sige lang, basta kay buhi pa ta, we continue to put our trust and confidence in the Lord. Kay siya lang yun ang muhikap sa atong may gibati nga lawas. O kung ugaling doon na may mga pagkinahanglan karong gabi, itiman na nato nga He is still our great provider, our healer, sustainer, our way maker, di ba? Mauna higala kay Jocelyn Cabuzas de la Zerna, maayong gabi. And also kay Corazon Adisna Gionaldo, good evening. O kay Koy Junior dito sa Riyadh, kumusta na Koy? Kumusta na ang relasyon sa imong pinalangga? And hope everything is fine with you and of course sa family. Bitawng nanatay partners kinabuhi, mag-expect na mangyud ta og panimalay. Kay Cherilyn Andacao, thank you Cherilyn. Og syempre kaninyong tanan dira sa Upper Kawayan kay Weng od Andacao, daghang salamat bitaw no kani sila di man gyud kalimot. Na ay coffee, na ay durian.
Thank you. And also kay Bet Go, ang atong ever faithful ka-partner ng ministry, Bet Go. Good evening kay Sir Joseph Go og sa imong beautiful daughters, Precious and Pat. Ano na yun natong i-declare, basta kay naatay ginapugas para sa bulaton sa Ginoo. Naagyod tay anihon. Dili man siguro instant, but we know that there will be a harvest time for those who sow seeds for His glory and for His honor. Kaya thank you og kanyong tanan nga nagpugas po og mga prayers ug unsa ba ang atong gipang ambit diri sa bulaton sa Ginoo, uban magpadala sa ilang blessing. Thank you. But let us always remember, we are victors, we are more than conquerors. Mao nang background nato. Kay Elijah Revilla, kumusta naman mo dira sa asa na gani ini? Dito dapit sa Marawi. Oh, yan ha. Kumusta naman mo diya sa Marawi? Oy, bugat ang kasing-kasing hatag na sa Ginoo, Elijah. Kay ingon ang Ginoo, come unto me all ye that labor and are heavily laden, I will give you rest. Mao nang promise sa Ginoo. So doo lang sa Ginoo isumbong kaniyang imong gibati. I'm sure He will give you a beautiful rest of the heart, peace that passeth all understanding. Di ba? Anar man yun ang atong buhaton. Sigurado ko kitang tanan namang yun sa kabugat na ay mga desires nato na hangtod karon siguro di pa nato nakitaan ang realization. Pero timan-an lang yun nato nga siya, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Kaya pahimutan lang nato ang atong labang makagagahom. Sa tanang takna, sa tanang seasons of life. Parang magisugot bitaw ang season of life noong dito sa lugar nga na sila'y unsa ba, summer, di ba init man kayo ng summer? Nya paghuman, naapod sila'y winter, gikan sa init kaayo, nana po'y moabot ang mga snow or ice, o nga na, no? Or naa sila'y fall, nga na ragod na, no? Naa sila'y spring, na mangyod ng kinabuhi sa tao. Sa mana, cycle of life, from mana, kung naay fall, sunod na naay winter, and then na po'y spring, summer na po, ano na sila ha? So, naay upat ka seasons of life dito sa ilang lugar. May panahon nga mga hulog ang mga dahon, nga muraog ang mga tanom, murag mga kahoy, wa na'y kinabuhi. Unya, musunod na po nga, tabunan na po itong mga tanom og snow. Okay, murag makita nimo, perting bugnawa bas panahon dito sa ilaha, and then matunaw na po itong ilang snow, na po spring, manurok na po itong mga sagbot, manalingsing na po ang mga tanom, narago na, no? Og sa atong kinabuhi nga na ramang gyapon na, o diri sa Pilipinas, duha ramang guni atong season, dry and wet, di ba? Rainy and sunny season, pero nindot man po ng tanaw na ito ang atong spiritual life ngayon. Do'y panahon nga bugat imong pagbati, do'y panahon nga pwerte pong na-overwhelm po ka sa kalipay. O diba, na po yung panahon nga na new beginnings, na mga bagong butang na nagsugod sa imong kinabuhi. Narago, doon yan na po yung panahon nga, og way nang hitabo sa akong kinabuhi. Mao na, no? But always remember that the Lord is the controller of every season. Naragon ning atong kinabuhi, no? So aton lang ibutang ko ding atong kinabuhi diha sa kamot sa Ginoo, kay magkinaon sa man ang dagan sa kinabuhi. We are always safe and secured in the loving hands of the Lord. Amen. Yan, ko'y sumatod pa ni Elijah. Okay ra kaayo may dere. Mao na, no?
Maalagbog at ang kasing-kasing basta kayo okay ra kaayo. So, kumusta man yung uban na itong mga kigalaan, ha? Ay, padalagod sa imong gibati. Diba? Sa imong tanaw bitaw ka sa nagapanghitabo rin sa atong nasod Pilipinas, in the area of politics. Marang maminaw ka sa mga nanghitabo, sikag paminaw, anang mga nagapanghitabo karon na ang imong kasing-kasing maglagot. Kay na ay kamatuuran, na ay bakak, na ay cover up, di ba? Na ay gitawag nato og sige tag-ampo nga mahunong ng corruption, ning samot ng corruption. Pero ang atong gipray kay Lord, expose, ano mo yun, expose Lord kung unsa bay nanghitabo sa among nasod Pilipinas. And here comes the Lord exposing all the things that are happening around this nation. Kaya kita, ampo na lang. Tagay mi Lord og mga God-fearing leaders, mga honest og mga leaders nga dili lang ay ilang pangsarili mo ilang giuna-una. Pero ang kinabuhi sa kadaghanan nga mga Filipinos. Amen. Yan kay Sir Eli Donghaw Disikan, maayong gabi Sir Eli, kamatod pa niyo watching, listening here at home with my lovely wife. Mao pa ni si Sir Eli. Kay basta kay mo describe na ganin siya sa iyang honey faith. Donghaw. Thank you Sir Eli. And Ma'am Faith Donghaw. Loving couple nga, and not only loving couple but loving parents sa ilang duha ka mga kids. Ilang Sir Eli ha ug Ma'am Faith, basta kay makagraduate ng imong mga anak, prayer na to na nga mahuman jud sila sa ilang schooling. Yan my friends, so padayon lang sa pagpadala sa imong message. So niya say nindot kaay nga awit I will rise. Kung ugaling nahugno ka man, mas maayo po nang imong i-declare, no, I will not stay fallen, I will rise. There's a peace I've come to know. Though my heart and flesh may fail, there's an anchor for my soul. I can say it is well. Jesus has overcome, and the grave is overwhelmed. The victory is won. He is risen from the dead, and I will rise when He calls my name. No more sorrow, no more
Yes, I will rise. Dili ba nanindot ka ayong declaration nato sa atong kaugalingon kay usay manggod no mura og di nakaganahan mubangon pa. Kana bitong murag matumba na ka or you have fallen or you have stumbled. Unya na imo ingon nga ay lagbangon oy. Pero alang ni adtong mga taong they have faith in the Lord, that they knew the plans of the Lord for their lives. Dili yun na nimo sila mapugnan nga magpabilin nga natumba. Ingon yun sa I will rise. Kaya nga man, God is for me and He is not against me. So bisag unsa man ang mga kabugat sa mga problema o sabay mga frustrations o sabay mga failures nato, masay gusto sa enemy nga magpabilin na lang tang natumba or magpabilin na tang di nakabangon. But with the strength of the Lord, kita po maingon, with God, I can do all things. Amen. I can do all things through Christ who strengthens me. So dili pwede nga maulipon ta sa atong mga failures, dili pwede nga kita mahimong slave sa atong mga unsa man defeats. Una maging mga defeats, di ba? Pero basta kay mugunit lang tadiya sa Ginoo, He will strengthen us and He will give us a renewed strength to overcome whatever problems we have experienced or we are experiencing. Ingana ang atong Ginoo nga gialagaran. Kaya rise my friend. Ang atong isgutan taod-taod na giapunta sa atong ginaisgutan nga testament of God's faithfulness. And then, padayon nato tong faithful in His love for us. So, God is so faithful, my friend. Even sometimes we are faithless, but He remains faithful. Timanan yun nato na. And there will never come a time that He will be unfaithful to His people. Di yun na mahitabo because that is one of His attributes. He is the faithful God. Unang natin ko, great is thy faithfulness. But at this point, atong isgutan yung faithfulness in His love to us. Ang atong isgutan noon niya na adya sa book of Deuteronomy chapter 7 verses 6 to 9. Mao na ang mga verses nato karong gabi. Kaya habang naakadya sa imong nahimutangan, no, naakay Bible, pwede nimo na maablihan ng Deuteronomy chapter 7 verses 6 to 9. Unya pamalandungan nimo na o i-apply dayon nimo na sa imong kaugalingon do kinigisulti ngadto sa mga katawan sa Israel. Pero always remember that the Lord of hosts is with us. The God of Israel is with us. Our covenant-keeping God is with us. O wala yun na siya na usab. Siya sa gihapon kaniadto karon og hangtod sa walay kahanturan. Yan my friend. Kaya salamat sa inyong mga padala nga mga greetings kay LC Sahonia. Yan Sir Eli bitaw no. Basta kay naapata diri Sir Eli maginampuan ay ta. Kay Pastor Enrique Obas, oy nagtan-aw din niya tong higala pod diya sa Indangan. Maayong gabi Pastor og sa tanang mga kaubanan dira sa imong family. Kay Sir Ed Yarso watching from home. God bless. Salamat Sir Ed. Tupod ning buutan nga igsuon. Salamat kaayo og sa uban nga kauban nato karong gabi. Paramdam lang. Aron nga madasig puntang tanan dire. Di more nga daghan tag kauban, di more nga kana bitawng ang atmosphere. Akong prayer nga diya sa imong panimalay ang presence sa Ginoo maoy mag-manifest. Kay Val Madiadero Hinlayagan, thank you Val Hinlayagan. Good evening also to you and to all the members of your loved ones. Yan, Word of God sa Deuteronomy chapter 7, 6 to 9. Basahon lang nako ni ha.
Nga matod pa niya, for you are a holy people to the Lord your God. The Lord God has chosen you to be a people for His personal possession out of all the peoples who are on the face of the earth. The Lord did not make you His beloved, nor choose you because you were greater in number than any of the peoples, since you were the fewest of all peoples. But because the Lord loved you and kept His oath, which He swore to your forefathers, the Lord brought you out by a mighty hand and redeemed you from the house of slavery, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Verse 9, know therefore that the Lord your God, He is God, the faithful God, who keeps His covenant and His faithfulness to 1,000 generations for those who love Him and kept His commandments. May the Lord bless our hearts as we treasure His words tonight. So, atong makitaan nga sa makanunayon ang Ginoo nagpahinumdum gyud ngadto sa iyang mga covenant people. Kay kaning Book of Deuteronomy, ikaduha naman ni nga pag-remind sa Ginoo sa ilaha. Mao na gitawag nato nga gibalik ni Moises pag-remind ang mga katawan sa Israel kung unsa nay gisulti sa Ginoo sa ilaha. Gikan sa Book of Exodus, Leviticus, Numbers o karon Deuteronomy. Mao na gitawag nato og ikaduha nga pag-remind sa Ginoo sa ilaha mahitungod kung unsa siya og kinsa siya nganha sa mga katawhan sa Israel o unsa bay iyang mga instructions, reminders ngadto sa ilaha. Pero iyang gipahinumdom pag-usab nga yan siya faithful nga Ginoo nga ilang kauban. Mao nang ingon sa verse 9, know therefore that the Lord your God is God, the faithful God. Pagkanindot no, kana palang daan balik-balik kapila ba na balik-balikon nato, makapawala lagi na og pagbati nga kabugat basta kay pamalandungan sa usa ka tawo ang pagka-faithful sa atong Ginoo. So una diri nga atong nakitaan, faithful in His love. His love made His people special, di ba? Gihimo gyud niya silang pinasahi ato man ang gisgutan. Why? Kay gihimo niya sila na balaan. Di ba? Sa verse 6, balik ko na to na last week ato man nang gi-mention. Ingon siya, for you are a holy people to the Lord your God. Kay kana pa lang daan no, kanang pag-ingon niyang you are a holy people, kanang holy means separated mong guna no, or unique, unsa pa, separate from the secular, mao man ang holy, mao na igsoon, or that is infusing also the attribute of God, one of His attributes na God possess, di ba? He is a holy God. I, the Lord your God, is holy. And so iyang gi-impart na nga pagkabalaan diha sa kinabuhi sa iyang mga katawhan nga dili man ni mga perfect nga mga tao, dili man ni mga tao nga walay kasalanan, but the Lord just cleanse them. Ngani dito sa Old Testament ang way of cleansing sa mga katao is only by atonement or covering their sins. Pinaagi sa pagpaula nilang dugo sa mga hayop. Pero kabalo man ang Ginoo nga no one is justified, no one is cleansed by the blood of the animals. No, their sins were only covered. Pero bisan pa og gitabunan lang ang ilang kasalanan, gideclare lang gyapon sila sa Ginoo nga holy, no? Pagka nindot yun ni Ginoo, that's the grace of God. Kaya you are a holy people to the Lord your God. And then atong makitaan din nga dili lang kay iya silang gihimo nga special by calling them holy, but sama sa atong giingon, God made His people feel secure. Naagyapon na sa verse 6, for the Lord your God has chosen you. Kana ba nga pulong? Has chosen you. Kay kanang apulong is a declaration of
His securing love. Grabe no, securing love. Kay pag-ingon niya nga chosen, gipili mo to be a people His personal possession. Kana ba na pulong? The Lord your God has chosen you to be a people for His personal possession. Kanindot anang una-unaon nga gipili niya iyang mga tawan, pinaagi aron nga mahimo niyang unsa daw ni? Personal possession. Kana god nga pulong mao na gitawag nato na a declaration of a life that is secured, or He made His people feel secure. Kay moingon gani ka nga possession, possession sa Ginoo, gipanag-iyahan sa Ginoo. Kinsa ba may makahilabot god sa mga butang nga gipanag-iya sa Ginoo? Naa may mga gitawag nato og mga enemy or kana bitawng mga elements nga manghilabot sa mga butang nga gipanag-iyahan sa Ginoo. Siyempre mo ingon jud ang do not touch that, that's my property. Ana ragod na no. What is true in the natural is true in the spiritual. Or kita makasabot man ta na, if you have your own possession and then somebody will touch that or somebody will abuse that, sigurado yun ko na mo yung no, don't do that, di ba? That's my property. Bitaw na usay makakita tag mga properties bitaw nga gikural gyud unya na word yang no trespassing. Walay pwede nga musulod, walay pwede nga mo trespass ni this is a private property. No? Unya naaga ni tao nga magsurang-surang din na maghimo og illegal structure or na ay mo try to squat that parcel of property. Di yun na pwede kay ang tag-iyaan na labi na kung iyag yun nang gwardiyahan or iyag yung gihimo na nga gitawag na to priceless possession, awa yung makasulod dira. Okay, makikita ganita diya sa mga sakyanan usahay no. This is a private property. This is a private vehicle. Nari mabutang dira nga do not go near this property, or maingon nga isa nga you should stay 50 meters away from this property. Grabe, no? Kaya nga naman gwardyado na o silyado pa. Onya, di yun pwede nga na ay manghilabot. How much more kung ang Ginoo, no? Ningingon siya sa iyang mga katauhan diri sa verse 6 nga the Lord your God has chosen you to be a people for His own personal possession. Kana perting bugata na gyud na mao na nga iyan ang gisultihan ng mga katawhan sa Israel. Pero dili lang dito ni para sa mga katawhan sa Israel manggod, no, para sa ato agyapon ni nga mga pulong gigamit lang ni na unang-unang adto sa mga katawhan sa Israel because they were His covenant people. Pero kabalo ba yata nga ang iyang covenant, nga gihimo nga to sa mga katauhan, iya pong gihimo nga available para sa atua. So, kani nga pulong para pud ni sa imuha, para sa akoa. Kay nga naman, gihimo man pud nga balaan, God. Di ba? Sa atong Ginoong Hesukristo. Mabitaw na He is our sanctification. He is our holiness. Unya kabalo pud ta nga gihimo pud ta niya nga His treasured possession. Basahon nimo sa 1 Peter chapter 2 verse 9, for you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy people. Matod pa niya that you should show forth the praises of Him who has called you out from darkness into His marvelous light. So klaro kaay na din na nagihimo pud ta niyang iyang kaugalingon nga mga katawan, a treasured possession, peculiar people, a holy nation. So, we are His own possession. Gipanag-iyahan ta. Or, ingon gani atong Hesukristo nga, I bought you with a price. You are no longer of your own. You belong to God. You belong to me. So, kana pa lang daan igsoon, no? Mohatag na sa tuwa o pagbati ba na we are completely
we are truly secured in the Lord. Di ba na nindot, no? Mauna na makaingon jud ta na faithful in His love, faithful in making us special, faithful in making us holy, faithful in making us feel secure. Mauna na tanan nga mga insecurities ko nato, ato na lang isurrender na sa Ginoo. Na ba yung mga insecurities? Unsa man nato pagkahibalo nga kanang tawahan na ay gitawag nato og sense of insecurity. Di ba? Usay mabati ni mga nobody loves you, nobody cares for you, nga na guna sense of insecurity man guna. Unya mora ba og naa kay fear, kung unsa ba ang ugma, fear na walay mo dawat nimo, fear nga dili ka accepted diha sa imong mga higala, unsa ba? No? Kana god is a feeling of insecurity. Or mora ba og you cannot perform well sa imong trabaho, dili ka wala kay confidence sa mga butang nga imong ginahimo, kana man god is feeling of insecurity. Mo take ka og exam, mahadlok ka kay basig di ka kapasar, mo apply kag trabaho, basig di ka dawaton, ana gud na feeling of insecurity man na. Pero igsoon, as you place yourself into the hand of God, kung unsa man ang dagan gud sa atong kinabuhi, aton lang kung inon nga, Lord, you know what is best for me? Diba? Ana ra gud na. Kung naa may mga butang na mura og huna-huna nato na imo tang failure, pero sa tinuod lang diha sa Ginoo wala man gyud failure, no? Kay kung unsa gi-allow sa Ginoo, di man ta kasabot karon, pero tomorrow makasabot ra pud ta, di ba? Ana ra gud na ning apply kag trabaho, you are turned down o unsa ba, or nagdula ba ka? You thought mahimo kang overall champion, pero napildi ka. Ana ra man gud na, no? Murag si Alex Iala ba, murag napildi man siguro to kaysa, pero dili man na mo maka-frustrate sa ato agod kung naagyod ta sa Ginoo. Kay kung matumba tag kaisa, bangon lang, di ba? Ana ra gud na. Ma-fail kag kausa, bangon lang. Og na ay di maayo nga atong gibati, bangon lang. Kay ngano man, is gonna give us renewed strength. Og i-order niya ang atong mga lakang. That's how God. Diba? Kay iya man tang position, dili man niya tugutan nga ang iyang property madaot. His eyes are always upon us. His heart is always for us. Unsa pa? Ang iyang plano para sa atoa is really wonderful. Kay ingon I know the plans that I have for you, says the Lord. Mauna na karong gabi, naminaw man ka, unsa ba imong gibati karon? Sense of frustration, sense of uselessness, unsa ba? Sense of insecurity. You should understand nga the Lord had made you holy, the Lord unsa pa, made you special, or it is always His delight for you to feel secured in His loving arms because you are always in His heart. Your name is engraved in the heart of the Lord. I would like to say that your name is engraved in the heart of the Lord. Yan, so here's another song for you, Build My Life. Salamat ta kay Kuya Elken, ini nga mga songs nga iyang giandam para sa tuwa. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, a name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We
Amen to that wonderful song. I will build my life on you, put my trust in you, and I will never, never, never be shaken. Pagkanindot anay gala. So, kay Val Midjanero Hinlayagan, good evening also. Kay Mariza Nahial Montinola, maayong gabi ug sa tanang katakna sa panalangin. Salamat sa Dios na buhay. Amen. Kay Dina Lensol Villarin, maayong gabi, per request na mo, Villarin family from Barangay Manuel Kiblawan, Davao del Sur. Ngayon sa Ginoo ang pamalatian. Oy. Oh, sige lang, atong i-pray bisan ka ng inyong mga alaga, no? Oh, bitaw, atong ampuan gyapon na tagaan sa Ginoo maayong panglawas. Kay Ana Maria, kay aning Ana Maria Lantayona, good evening, watching from Crestview Homes, Ola Tugbok, Davao City. Thank you. And kay Pastora Merly Claro, thank you for the amen. Kay kay Elijah, thank you for the amen, ha. Kay Leonidet Pezanya Cortel, good evening, mga katakna. Kay Mariza Nahial Montinola, salamat sa mga amen. Pastor Edito, salamat, ha. And kay Aning, thank you sa amen. Kay Jeno, sumagang maayong gabi ipod og sa tanang mga loved ones nimo. Kay Rowell Bebot Vistal, matulat tinuod na, amen. Thank you, Bebot. And welcome, Elijah. And kay Mariza Nahial Montinola, thank you sa message, Lord, through your servant. Welcome kayo, Mariza. Kay Ma'am Helen Grace Alabado, maayong gabi ug sa tanang katak na. God bless as always sa inyo, Pastor, sa lahat ng katak na. Yes, Mariza. Kay Ma'am Helen Grace Alabado, please pray for our son, Jaiben Lloyd, is now suffering from, nag-LBM and vomiting. Sige lang, atong i-declare healing and miracle. Touch of the Lord be with Jaiben Lloyd Jr. Ayan. Kay Dina Lenzol Villaren, good evening. Pre-request na mo. Sige, ato na tong gibasa ganiya. Kay Alma D. Lolo, maayong gabi, watching from International One-Way Outreach La Filipina, Tagum City. Maayong gabi diya sa Tagum. And to Rodney Ben, God bless you. And your lovely wife, kay Inday Marna Ben. The Lord bless you both. And thank you sa inyong mga greetings. O sa uban pa nga kauban nato karong gabi, wherever you are. Yan, it's already 7:51 in the evening, and therefore mag-ampo na punta. Pasalamat sa Ginoo sa iyang mga blessing o sa iyang faithfulness sa ato ang tanan. Our gracious, loving Father, we are so thankful for this wonderful moment that you have given to us. Indeed, what a privilege to serve you. What a privilege to work side by side with you, and for using each and every one of us as a channel of blessing to others, an instrument of encouragement to others, to the members of your family. And also for the privilege that we can lift up unto you, Lord, the needs of your people. Sa per-request ni Dina Lenzol Villarin, na sila yung mga gipang alagaan, gi-entrust sa ila. Salamat, Lord, na it shall prosper, it shall be blessed. Sama kay Jacob, nga gipanalanginan nimo, Lord, sa iyang mga herds. Salamat pod nga imong panalingan ni imong mga anak, Ginoo, sa mga gipang alagaan nila nga mga gitugyan sa ilaha, nga mga animals. Salamat, Lord, for blessing the labor of their hands. And we also declare healing, Lord, kay Jaiben Lloyd.
declare healing in the name of Jesus. Stomach upset or LBM is only a name, and it will bow down at the name of Jesus. Daghang salamat, Lord, sa kaayuhan. Ginoo nga imong ihatag ni adtong mga nagbalatian karong gabi. And bisan, Lord, sa naa sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay, you know the situation of your people. You know what they are facing right now. Some are facing, Lord, challenges, life's challenges. But thank you for the assurance that, Lord, we are in your loving hands. And you made us your own personal possession. And because of that, Lord, your eyes are always upon us. O kabalo mi Ginoo nga ang imong kasing-kasing kanunay gyud nga naka-set, Lord, diri sa amoa nga imong mga pinalangga nga mga anak. So whatever the needs of your people, Lord, thank you for giving them the best answer to their prayers. Salamat, Lord, for the confidence that you are always inclining your ears to our prayers, to our heart's cries. Salamat, Lord. And alang ni adtong mga naay mga balatian, siguro ang uban naghigda diya sa ilang higdaanan, kay na ay pain sa ilang body. Thank you for touching that body right now, Lord, and infuse your healing, your comfort from the crown of that head down to the very soles of that feet in the name of Jesus. Let the warmness of your healing touch be felt by them. Salamat, Lord. Ikaw mong gyud ang among Ginoong kanunay nagagunit sa among kinabuhi, and you are the God of now. Salamat, Ginoo, nga karong orasa, whoever is calling upon your name, thank you, Lord, for the assurance that you are inclining your ears to our prayers. Sa mga naga-travel, daghang salamat, Lord, for your protection, nga makaabot sila sa ilang balay safe and sound, nga Lord, ang imong protection magauban jud sa ilaha. O bisan pa katong naa na sila mga panimalay, gikan sa trabaho, ang uban, Lord, gibati ang kakapoy sa lawas, kami nag-ampo na imong i-replenish, Lord, kana nga lawas, Lord, sa bag-o nga kusog. And thank you na as they contemplate, Lord, on your faithfulness and your refreshing grace. Salamat, Ginoo, nga ang ilang lawas makaangkon og bag-o nga kusog. Bag-o, Ginoo, nga kalagsik in the name of Jesus. Even for those who are living abroad, we pray that you will also likewise let your loving arms be felt by them, or your warm embrace be felt by them. And thank you that in their spirit they can hear your still small voice, or they can hear your voice inside them telling them, Lord, that you are the Lord who is always present, the Lord who always hears our prayers, the Lord who is always ready to minister to your people. You are saying, I am the Lord your God, I change not. Maumang kanunay ang imong ginaingon sa amo, Lord. Maong karong gabi among tan-awon, Lord, na we are secured in your love, we are secured in your loving arms. Ug bisag unsa man ang mga pagkinahanglan nga usay kaingon na mo, Lord, og dagko kaayo, but we always see you, Lord, as the Lord who is more than enough, Lord God, for your people. Walay pagkinahanglan nga dili nimo kayang tagbuon. And so we just put our trust and confidence in you. In the mighty name of Jesus Christ our Lord, we pray. Amen and amen. And my friend, my time is up. Thank you so much for your company. Sa gyapon kinyo higala, Pastor Dan Rebolio magayon hantulugma sa mura gyapon na oras og nining atong sibiyahanan. God bless us all. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. True, every trial
my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. And His hope will never fail. Heaven's is our hope. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. No turning back. No turning Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio